Kaya na lang pong may humarang sa akin na actually hindi po hinarang, galing po siya sa likod, pinigil niya ako. Sabi niya sa'kin, "Wag kang tatakbo." May baril po siya. Wala naman pong nagpapakilalang pulis nun, then bigla na lang po silang dumami. Tatanong po ako sa kanila ng warrant, ang sagot nila sa'kin, batok. Dumating po yung time na may naringgan pa ako sa kanila parang ito po yata yung nagtanong ako ng warrant, na parang may umimik po sa kanila na, "Buti hindi ka tumba o gusto mo itumba ka namin." Parang gano'n. Ang bad na lang po sa'kin, mga lalaki, naka-civilian po, may mga hawak po silang baril. Nila yung cellphone ko, pinatay po, saka po yung laptop. Kinaladkad po ako paharap sa dingding. Sabi daw po, "Wag wag daw po ako lalabas wag daw po ako titingin palabas or papunta po sa kanila." To confirm from the police themselves Mm. na yun yung mga nandito sa CCTV. Yun yung mga grupo, Your Honor. Para Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa House of Representatives, isang kababayan po natin ang nagsalita at nagsumbong kay Congressman Dan Fernandez na umano'y siya ay biktima ng maling identity, maling bypass at tinaniman umano ng ebidensya. At yan ay sinuportahan ng kanyang kapatid at pinakita ang kopya ng CCTV kung saan ang ilan sa umarestong pulis na sangkot umano ay hindi naka-uniforme at ninakaw pa ang bike ng kanyang anak at ang pera. At dito mga kababayan po natin, makita natin sa kanyang nilabas na kopya ng CCTV ay makikita natin pati ang mga pulis ay hindi gumamit ng police car kundi gumamit lamang ng isang motorsiklo at sinasaktan pa umanong itong si Louie Kilaw na siya nga ang suspect umano kapag magtatanong patungkol sa warrant of arrest dahil wala umanong pinakitang warrant of arrest itong mga pulis nung siya ay inaresto. At dito mga kababayan po natin sa paglabas ng CCTV ay mapapatunayan at makikilala umano ni Tony Kilaw ang kanyang kapatid kung sino-sino ang mga pulis na gumawa nitong operasyon at ilan sa kanila ay humarap sa pagdinig sa House of Representatives. Bakit ganito na ang nangyayari sa ating bansa? Imbis na ang pulis ang magpuproteksyon sa Filipino community, sila na ang kinakatakutan ngayon ng ating mga kababayan. Chief of Police of City of San Pedro, si Colonel Ligen. Ligen. So can you kindly discuss this issue pertaining to a by-bus operation that was conducted in the City of San Pedro and thereby resulting to the arrest of the suspect, Louie Kilaw, a certain Louie Kilaw? Who is the intel? Okay, go ahead. Chief. Good morning, Your Honors. I am Police Major Marlon Calonge, the Deputy Chief of Police and currently the Chief of the Drug Enforcement Unit of San Pedro City Police Stations. It appears on our record that there is a bypass operations transpired on May 18, 2023. The place of arrest is in Putol, Quezon Street, Barangay Cuyab, San Pedro City, Laguna. The compositions of that bypass operations, this was team led by Police Staff Sergeant Andy Guerrilla, Puser Bayer, Patrolman Jmar Tamaray, the backup security, Police Corporal Oliver Lorenzana, the designated photographer at the time is Police Corporal Mungkal, the investigator in case is Police Staff Sergeant Jomar Lacaba, and the duty PDEA coordinator as Patrolman Aljon Ebenga. So it transpired based on our records, Your Honor, that the case filed at Honorable Inquest Prosecutor at Office of the City Prosecutor, San Pedro City, Laguna. And it was referred, Your Honor, to the City Prosecutor with the suspect stated herein, Louie Franco Kilaw, Ibarion, alias Louie, 43 years old, resident of Barangay Cuyab, San Pedro City, Laguna, for violations of Section 5 and 11 under Article 2 of RA 9165, which transpired on or about 7:18 in the evening on May 18, 2003 at Sitio Putol, Quezon Street at Barangay Cuyab, San Pedro City.
The arresting officer, Your Honor, is Patrolman Jamie Tamaray and Corporal Lorenzana. And they are both members of drug enforcement team of San Pedro Cities. The status of the case, Your Honors, is already based on our records in the city prosecutor's office was already, the information was filed in the regional trial court of San Pedro, Your Honors. Is that it, Chip? Yun na po ba yun? Are you going to add something else? Or asan po ba yung mga grupo po ng team? No? Yes, sir. Can you kindly introduce the team that conducted the Your Honors, bypass may operation? I request to present the team? Okay, go ahead. Please stand to the team leader, Your Honors. Police Staff Sergeant Andy Guerrilla. The Pusir Bayan Patrolman Jamar Tamaray. The backup security Police Corporal Oliver Lorenzana. The photographer and also the videographer who have the body-worn camera during the time is Patrolman Corporal Froilan Mukal. Investigator in case Police Staff Sergeant Jomar Nakama. Your Honor. Your Honor, please may I request the arresting officer to narrate what happened during the arrest. Or I'll be requesting all the members of the team who conducted the bypass operation to sit behind you, no? Alam ko wala naman tayong mga extra chairs na lang, so sit on the back, no? Para if ever the members will be asking questions in a while, so we will be easily recognize them. So go ahead, Chip. Your Honor, for the meantime, this is the report of for the San Pedro CPS. Your Honor. Okay, so thank you so much, Chief ng Intel ng City of San Pedro. If that's the story behind the bypass operation that you have narrated in this committee, given the opportunity for all of you to discuss it, no? Maybe in a while we will be asking questions on that, but for the meantime we'll be asking yung mga suspect, no? And then according to them, victim po sila, no? But according to the PNP, mga suspect po sila. So probably siguro yung we have invited yung nahuli, no? Siya ba yung nahuli? Si Louie Kilaw, no? Si Louie Kilaw yung na-subject doon po sa bypass operation na kinukwento po ng ating pong mga kapulisan dito po sa San Pedro. At nakulong itong si suspect noong August 18 nata, no? August 18. So can you kindly pakinarate po natin yung sitwasyon na nangyari, no? Unahin na po natin yung yung suspect, yung suspect muna, si Louie Kilaw. You are recognized. Pakikwento lamang yung pangyayari. Kung ano nangyari doon sa pagkakahuli sa iyo, no? Pakikwento. Ayun, good morning po, Mr. Chair, sa lahat po. Ayun, Pakilakas mo lang yung boses mo, Apo. Meron pong lot outlet yung kapatid ko na ako po yung nagmamanage sa kanya. Tapos daily po nagde-deposit kami from kadalasan po 2 to 3 PM bago po mag break yung bago mag closing time po yung land bank. May 18 po noon nung papunta po ako ng lot outlet para kunin yung pera.
i-deposito po namin sa land bank. Then bigla na lang pong may humarang sa akin na actually hindi po hinarang. Galing po siya sa likod, pinigil niya ako. Sabi niya sa akin, huwag ka tatakbo. May baril po siya. Yung baril niya, parang nakakmang aim na ibabaril niya sa akin, parang ganon. Huwag kang tatakbo. Di, akala ko nung una, hold up. Tapos tinabi ko lang po. Ay pag-cooperate po ako sa kanila. At wala naman pong nagpapakilala ng pulis noon. Then bigla na lang po silang dumami. Hindi ko po alam kung saan sila nagagaling. Bigla po silang dumami na bigla na lang po may nagposa sa akin. Kinuha yung bag ko. Yung bag ko po, wala naman po, alaman po nun, lang, cellphone, wifi, and 300 pesos na panggas sa motor ko po. Medyo mabigat po yung approach nila sa akin. Parang hardened criminal yung dating mo na mabigat yung kamay nila, ganon. Nananakit sila. Yun po, yung andun na po sa pinara nila ako, ganon. Tatanong nila sa akin kung nasan yung pera. Yun po yung unang tanong nila sa akin. Tapos wala naman po ako may pakitang pera kasi hindi pa po ako nakakarating sa outlet para kunin yung pera. And tinatanong po nila sa akin, saan yung basura? Saan yung basura mo? Sabi ko, wala po akong basura, wala po akong pera. Ayun po, pinasasanan nila ako, dinala po nila ako sa tapat ng 7-Eleven. Nananakit po sila hanggang doon po sa may 7-Eleven. Every time na magtatanong po ako sa kanila, ano pong kasalanan ko o yung rights ko, halimbawa yung alam ko, nagtatanong po ako sa kanila ng warrant, ang sagot nila sa akin batok. Dumating po yung time na may naringgan pa ako sa kanila parang ito po yata yung nagtanong ako ng warrant na parang may naumimik po sa kanila na buti hindi kayo tumba o gusto mo itumba ka namin, parang ganon. Tapos nung nasa may 7-Eleven na po kami, inipit po ako ng dalawang nagpakilalang pulis na sa motor, ipit po nila ako sa motor. Umalis po kami doon sa may 7-Eleven, hindi ko po alam kung saan kami pupunta, pero pabalik po pala sa bahay namin. Ayun, doon na po pumasok yung pagbalik namin sa bahay namin. Pinasok po nila yung bahay, nag-search po sila. Doon, may nananakit sa amin, gano'n. Andun din po yung anak ko nung time na yon. Sabi ko lang doon sa anak ko, pasok sa loob, huwag ka nalang makikialam, parang gano'n. Tapos, ayun, sinearch po nila yung bahay, wala naman po sila nakuha. May naringgan po kaming boses na sinasabi lang po nila, pull out pasita, wala, hindi yata yan, parang gano'n. Ayun po, dinala na po nila ako sa Pasita Station, dinala na po nila ako doon. Tapos doon na po ako nag-stay. Medyo matagal-tagal din po yung stay ko doon. Doon po pumasok yung pananakit nila. Nananakit po sila kahit nakaposas ako. May mga ebidensya naman po ako na kahit po sa jail, nakikita yung pasa sa mga hita ko, gano'n. Nung time na yun, wala po akong, parang pakiramdam ko, wala akong rights para tumingin sa mukha nila. Yun lang po, Your Honor. Okay, thank you, Louie Ilaw. Siguro we will be, you mentioned the name of your son, si, ano pangalan ng anak mo? Kent po, Si Kent Kilaw. Kent Kilaw. At accordingly, kasama mo siya doon sa no? Opo, Your Honor. Sa bahay. So we will be asking also Mr. Kent Kilaw, can you kindly narrate yung mga sinabi rin ng tatay mo with regards doon sa allegation din man ninyo that it is an illegal buy bus, no? Gentlemen, what we're trying to find here, no, yung ipe-present nilang ebidensya with regards to the CCTV pertaining to the bills, no, na i-discuss natin. That's why this is very imperative, ano? Kasi nga dito natin makikita ang kahalagahan ng CCTV na ipe-present nila in a while. But for the meantime, gusto lang natin establish yung mga facts, ano? So sige, Kent, go ahead. Good morning po. Chairman, before you proceed, can we ask the second witness, how old is he? Kent, Baka ilan taon ka minor. na? 22 years old po. 22 years old. Okay. Go ahead. Thank you, Mr. Sige. Chairman. Good morning po. Ito po yung mga nangyari nun. May 18 po, bandang 1:30 PM, nagpaalam po sa akin ng papa ko na magde-deposit po ng lotto collection sa bangko. So,
after niya po magpaalam sa akin, yung loto po is pinamamahalaan po ng aking uncle na si Tony Kilaw. After po magpaalam, sumakay na po sa motor si Papa, papunta po sa bangko. And ang ginawa ko po, pumasok po ako sa kwarto ko. Tapos, sorry po. Yung mga ilang minuto lang po lumipas, 1:50 po na mga hapon, bandang 1:50, humigit kumulang po. May narinig po ako nagbubukas ng gate. And then, lagi ko pong ginagawa is lumalabas po ako ng kwarto, baka po may nakalimutan si Papa, ganun, para i-assist ko po siya. Ang tumambad na lang po sa akin mga lalaki, naka-civilian po, may mga hawak po silang baril. At si Papa po, hawak po nila, nakaposes na po si Papa. And after po nun, nagpakilala po sila mga pulis. Sabi daw po, nagbebenta daw po si Papa ng droga, ganun. Tapos kinuha po nila yung cellphone ko, pinatay po, saka po yung laptop. Kinaladkad po ako paharap sa dingding. Sabi daw po, wag daw po ako lalabas wag daw po ako titingin palabas or papunta po sa kanila. And habang nakaharap ako sa dingding is sumili po ako pakaliwa na silip lang po. Nakita ko po yung isa sa kanila na binubuksan po yung bag ko. Binuksan din po yung wallet ko para may kinukuha ganun. Tapos may narinig po ako na nag-spray po ng pabango. And then yung pabango po, naamoy ko na sa akin po yun kasi ginagamit ko po. At the same time naman po sa kabilang kwarto kasi yung pader po nun ay kahoy lang. Tapos may space sa taas. So madali po marinig yung boses. So may nagtanong po kay Papa na nasan daw po ang pera at shabu. So pag na-late po si Papa ng sagot parang nahihirapan po si Papa huminga kasi sinasaktan po nila. Dumadaing po sa sobrang sakit. And after po nun, may nagsabi po na, "Pre, wala naman baka hindi yan, pull out tayo pasita." So, yung ilang minuto lamang po after nun, nagsisialisan na po sila. Tapos, yung may hawak po ng cellphone ko, sabi sa akin, "Andito yung cellphone mo, bababa ko sa lamesa. Mamaya mo kunin pag alis namin." So, ang ginawa ko po, sinunod ko po sila. After nila makalis, kinuha ko po yung cellphone ko, then binuksan. Habang binubuksan ko po yung cellphone, nakita ko na po yung mga kalat na iniwan ng mga pulis. So, ang ginawa ko po, lilinisin ko po dapat lahat ng kalat. Dun ko na po napansin na may mga nawawala na pong gamit. Tulad po ng bike, yung tools po na pang jeep at pang motor, yung GoPro camera po, yung pera ko po sa wallet, yung pabango, at saka po yung wifi ni Papa. So, after po nun, pagkabukas po ng cellphone ko, nag-chat na po ako kila Uncle Tony, Uncle Obet, tita, na yung yung nga po yung nangyari na may mga pumunta dito ng pulis, may mga ano po sila, mga baril. Tapos, yung dala po nila sa Papa Palace. And after po nun, sabi po nila, umalis na daw po ako dun. Nagdala po ako mga gamit, nila ko po yung bahay. Tapos, pumunta na po ako kila Uncle. Doon na po ako parang traumatized po ata ako. Tulala lang po ako pagdating ko doon. Kasi sobrang bilis po ng pangyayari, ganun. Hindi ko po alam na basta po. Yun lang po. Okay, salamat Kent, yung anak niya siguro sino yung sinasabi mong tsuhin mo? Si Uncle may-ari Tony ng po. loto? Uncle Tony po. At naimbitahan din natin si Tony Kilaw. Sige, siguro bigyan natin ng pagkakataon din si Mr. Tony Kilaw, no? Go ahead. Your Honor, good morning po at sa lahat. Your Honor, may I request na basahin ko na lang po yung aking affidavit. Affidavit ninyo saka affidavit ng police, so we need to balance it by the CCTV. Yes, Kaya Your nga, Honor. very imperative tong CCTV in crafting the 6 bills para malaman natin yung napaka-importanting paglalagay ng CCTV sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. Sige, go ahead. Thank you, Your Honor. So yan po yung labasan doon po sa sulok sa kanan, yung po ang labasan galing kina Louie. So yan po yung isang pulis na tingin ko ay nagtitik-tik kay Louie. Pero hindi po siya makilala dahil balot po siya. Meron po siyang face mask. Hindi ko makita yun. May oras po yung CCTV natin doon sa upper side, right side. 1:30 mga ganun po. 1:31. Yeah.
Yan po si Louie, palabas. Tumutugma po yung time niya doon sa palitan ng text ni Kent at saka nung isang brother ko na parang aking pinaka-operation manager. Will you confirm this, Louie? Ikaw to? Yes po, Your Honor. Siguro tuloy-tuloy mo lang. 1:32 p.m. Yan po yung paglabas din nung pumasok kanina. Medyo malaki po ang role ng tao na yan. Yan po yung bida dyan. Yan po yung boundary ng Cuyab at saka San Antonio. Yun, makikita po natin si Louie. Kasunod niya na po yung naka-long sleeve at naka-face mask. Tapos may isa pa po na hindi namin masabi kung kasama nila o hindi. Yan po yung time sa taas. 1:36. So 1:36 Yes, p.m. Your Honor. Sige, go ahead. Your Honor, siguro po mga 1 minute, mga less than a minute, wala ka na sa barangay Cuyab, San Antonio na yon. Simula dyan sa lugar na yan. Yan po yung pabalik sila, papunta sa bahay ni Louie. Yung nauna po is si Gekulia na team leader daw at saka po yung angkas niya po yung nagnakaw ng bike. Ayan po si Louie, napapagitnaan na po ng 2 pulis. May hood po yung jacket niya, kaya itinalokbong po sa kanya. At pagka nga daw po hindi nagugustuhan ng pulis yung sinasabi niya, hinahatak yung tali para siya ay masakal. Yan po yung Karandang at saka yung Lorenzana. Yan po ay hindi ko matukoy kung si Tamaray o si Marlene. Dahil mismo mga pulis San Pedro, hindi siya matukoy. Yan po yung sa labas ng bahay ni Louie. Papasok na po sila. Yan pa rin po yung team leader, si Gekulia, at saka po yung unknown police officer. Sakay po niya mismo sa motor. Kaya I think he can identify that kung sino po yung tao na yan. Yan po yung Hirilya, second team leader. Ibig sabihin po, Your Honor, 2 team po sila nag-operate dyan. Yan po si Louie, napapagitnaan pa rin ng 2 pulis. Ni Rotarla at saka ni Abuenga. Yan po yung hindi ko matukoy kung si Tamaray o Marlene. Yan po si Karandang at Lorenzana. At yan po yung Tedra. Siguro po, Your Honor, more or less mga 10 minutes sila tumagal sa bahay ni Louie. Mga more or less. Tapos alis po kagad sila. Alis na rin po. Ayan po yung angkas ni Sergeant Gekulia nung papasok sila. Sakay na po siya sa bike ni Kent. Bike yan ni nung anak ni Louie. Yes, Your Honor. Will you confirm this, Kent? Na bike mo to? Yes po. May prueba ka ba na sa'yo yan? Opo, may picture po ako dito. Sige, mamaya. So, yan na po sila. Sunod-sunod na po sila. Kaya lang, nag-rumble po Nagpalitan po sila ng mga motor. Pero sila pa rin po. Makikita po natin yung oras doon sa ano. Pagkagaling daw po nila dyan, ay dumiretso na po sila sa Pasita Substation. At doon po in-interrogate si Louie. Nakalanas ng pambubugbog. At doon siya hinold. Until such time na nag-decide sila na magkanda ko noon ng alleged bypass operation. Medyo nalulungkot po ako, Your Honor, kasi hindi po naging successful yung aking pag-request ng CCTV sa 7-Eleven
Pero doon po sana, kasi the manager of 7-Eleven told me na kitang-kita daw po yung ano nila kay Louie doon. Actually, wala namang bypass, kundi dala na Wait, nila wait, si wait, Louie na dumating. You were aside from Kaya kilala ko po sila, Your Honor, sa pangalan, pero actually hindi ko po sila talaga masyadong ma-identify sa mukha. Okay. So, aside from the CCTV, you were able to confirm from the police themselves na yun yung mga nandito sa CCTV Yun yung mga grupo, Your Honor. para mapangalanan mo yun nandito. Yes, Your But Honor. somehow if you're going to look at the CCTV, makikita mo naman na medyo maliwanag. Nakalungkot po mga kababayan ang ganitong pangyayari na kung saan ang pulis na inaasahan po natin na magpuprotect sa ating mga Pilipino, sa ating mga kababayan, ay tila ba sila pa ang nagpapahirap sa komunidad ng mga Pilipino. Ano ba ang nangyayari sa pamunuan ng Philippine National Police? Hindi na ba ito sila maubos? At mayroon naman tayong tinatawag na Standard Operating Procedure. Bakit patuloy na nagkakamali ang mga pulis? Bakit patuloy na naglalabag ito sa umano'y POP ng Philippine National Police? Sino ba ang dapat sisihin? At sa ganitong pagkakataon na nagkakaroon ng pagdinig sa House of Representatives, matutulungan kaya itong mga kababayan po natin na humihingi ng tulong sa ating gobyerno? At yan po ang ating dapat pakaabangan sa susunod po nating mga update. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong suporta, mga kababayan.